Itong dating kalihim ng Department of Information Communications Technology, may suportado ang paniniwala ni Attorney Respicio sa pagiging hackable ng ACMs sa panahon ng halalan. Alamin natin ang buong detalye, may balita si Bombong Hilario. Sinakunduhan ng isang dating kalihim ng Department of Information and Communications Technology ang aligasyon ng isang abogado na posibilidad ng hacking sa darating na eleksyon. Maring inihayag mismo ni former DICT Acting Secretary Eliseo Rio Jr. ang kanyang pagsuporta kay Attorney Harold Respicio sa umano'y maaaring mangyaring hacking o manipulasyon sa resulta ng halalan sa buwan ng Mayo. Ayon sa kanya, maselan ang transmission ng isang automated election machine sapagkat naniniwala siya na mayroong puwang ng hacking rito kung sakaling walang babaguhin sa sistema ng makina. Narito ang tinig ni former DICT Acting Secretary Eliseo Rio Jr. Yes, transmission na itong sinasabi ni Attorney Respicio na huwag isaksak ang makina dahil pwede magkaroon ng gateway or na makapag-hack. Dapat magreforma yung ating eleksyon dahil maraming irregularidad na napuna natin noong 2022 election. So alam namin ang pwedeng magawa. Kaya naman dahil dito, agad na nagpahayag ng pagpasasalamat si Attorney Harold Respicio sa pagpapakita ng ganitong suporta sa kanyang paniniwala. Kasabay din ang paghimok niya sa publiko na manatiling aktibo hinggil sa usaping ito. Narito ang naging pahayag ni Attorney Harold Respicio. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. Kasama na yung pati Namfrel sumuporta sa akin. Huwag po sana nating bibitawan ang ating demokrasya dahil dito nakasalalay ang ating kinabukasan. Kapag wala ng tiwala ang taong bayan sa ating eleksyon, hindi po tayo magiging tunay na malaya. Dahil dito, nag-iwan ng isang mensahe ang naturang abogado kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na pakinggan ang kanyang hiling o petisyon. Narito ang kanyang mensahe. Ang tanging mensahe ko lang kay Chairman George Garcia, nasa inyo na po ang bala, ang card, nasa sa inyo na po para pagtibayin ang tiwala ng tao at maalis ang alinlangan sa isip ng taong bayan. Pwede bang madaya ngayong eleksyon 2025? Sagutin po ninyo yan sa pamamagitan ng pagbago ng COMELEC Resolution 11076 Annex B at ilagay doon na huwag i-connect ang automated counting machine sa internet bago at habang nagpiprint ng election returns at i-connect lamang ito kapag kailangan at yun ay kapag magtra-transmit na ng data sa ating mga servers. Gayunpaman, nauna nang inihayag ng Commission on Elections at Department of Information and Communications Technology na mayroong sapat naman na seguridad ang mga gagamiting makina kontra sa posibilidad ng hacking sa eleksyon. Live mula dito sa lungsod ng San Juan, Bombo Gran Hilario, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!